Higit 20 na recover na bangkay mula sa gumong landfill sa Cebu City. Nangako naman si Pangulong Bongbong Marcos na may mananagot sa trahedya. Nasa frontline ng balita si John Arawa ng News 5 Visayas. Parang avalanche, pero imbis na niebe, basura ang bumulusok sa landfill ng Binaliw sa Cebu City noong January 8. Kuha yan sa CCTV ng pasilidad. 1 linggo na matapos ang trahedya, hindi pa rin tapos ang search and rescue. Sa huling bilang, umakyat na sa 26 ang nahukay na bangkay, 10 pa ang patuloy na pinaghahanap. Karamihan sa mga na-recover na bangkay, inaagnas at inuuod na. Kaya isa sa ilalim sa DNA testing ang mga labi para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at maibalik sila sa kanilang pamilya. Sa gitna ng paghahanap, malaking hamon rin ngayon ang masamang panahon. Kaya nangangamba rin ang mga otoridad sa paparating na bagyong Ada. Once uulan, automatically will stop the operation because it poses a danger sa ating mga responders and rescuers. So we stop the operation for a while umuulan pa dahil baka may pagguho pa ng mga basura. Nakadagdag pa sa kinakaharap na hamon ng mga rescuer ang malalaking debris at ang methane gas mula sa basura. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos para pangunahan ang pagpangalan sa pinakaunang methanol dual fuel bulk carrier sa Cebu, humingi siya ng 1 minutong katahimikan para sa mga biktima ng pagguho. Nangako rin ang Pangulo ng tulong para sa kanilang mga mahal sa buhay at nangakong mananagot ang dapat managot sa trahedya. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Nagbabalita mula sa frontline, John Arawa, News 5, Visayas! Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.